At sa pagkataong ito, makakausap po natin Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Secretary Ted, magandang umaga po. Diane Claire po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV. Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng PTV. Alright, Sec Ted, hingi lamang po kami ng update ukol po sa mga government efforts, particular po mula po sa DOH para po sa mga naapektuhan po ng lindol sa Mindanao. Yes, Dayan, nandito ako ngayon sa Davao at currently traveling. Papunta kami ng Alabel sa Sarangani Provincial Hospital doon. At yun ang una kong bibisitahin. Tapos tutuloy ako ng General Santos. Nag-deploy na kami ng maraming teams. Ano? Ang nakita ko, ang pinaka-most affected, yung dito sa Davao region, yung Jas or Jose Abad Santos at yung Balut Island. So nagpadala na kami ng team galing sa Southern Philippines Medical Center sa Balut Island. At doon ang main problem again is water sanitation na naitid na yung portable water. At yan, sinabi nyo nga, nagdala kami ng mga filtration, mga aquatabs para malinis ang tubig at ma-prevent ang diarrhea outbreak. Ganun din sa Aglan, sa Sarangani. Mukhang madami rin naapektuhan doon. At may team naman ako doon galing Cotabato, kagaya ng i-report na yung Cotabato Regional Medical Center. May 20-man team kami at nag-set up na ng field hospital doon para sa mga pangangailangan pangkalusugan. At ang isa pang most affected, of course, is ang General Santos. Maraming mga naapektuhan building at mga na-injure na mga individual. Bacteria. Opo, so talaga nag-ikot-ikot na rin po talaga kayo sa iba't ibang mga lugar po na apektuhan po dyan sa Mindanao. Alright, sa inyo pong pag-iikot, ano po yung mga usual concerns po nung mga nakausap po ninyo doon, Sec? Well, sa aming mga evacuation centers, ang number one nire-report sa akin na problema ay respiratory, ubo, sipon. Pangalawa, yung hypertension. So, pasakal na rin kami ng mga gamot para sa ubo, sipon at mga anti-hypertensive. Nagpadala din tayo ng mga gamot para sa diabetes. Kasi karamihan ng mga nasa evacuation center, merong high blood at merong diabetes. So ito so far, yung mental health, meron kami mga pinadala ng mga mental health and psychosocial support teams, pinadala sa utos ng ating Pangulo at dun sa Davao Occidental, mga teachers, naalala nyo, nagpa-flag ceremony sila nung tinamaan nung malakas na 7.8. So sabi nga nung aking team, marami talagang teacher ang na-traumatize. So about 17 yata yung kanilang mga natingnan ng ating team at natulungan. Alright, Secretary, based na rin po sa aming una na paulit, yung tungkol po sa Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, can you tell us more about this po? Ito pong ipinadala po natin, sir. Okay. Dito sa Visayas at Luzon, meron na tayong mga PMAT na accredited ng WHO. As of the moment, nagkaroon na rin tayo ng dalawang hospital dito na nag-develop din ng kanilang PMAT. Ito yung dineploy natin. Hindi pa sila accredited, pero they have already been trained. So, mag-set up yan ng field hospital. About 20-man team yan. Iba-ibang mga specializations at self-sustaining sila. Pwede silang i-deploy in an earthquake area. Ang gaya ng mga PMAT team natin, nagpadala natin sa Myanmar yun eh. Sila yung gumamot kaagad doon ng mga actual victims. Ganun din ito, yung ating team from Southern Philippines at saka itong nasa Cotabato Regional. Both of them can stay and dala lahat ng gamit nila, pagkain, gamot, equipment, sustainable sila, self-sustaining sila for 2 weeks. After 2 weeks, another team can replace them may bagong gamit kung kailangan pa ng team. So ang set up nila, field hospital. Lalo na dun sa mga lugar na wala ng hospital, nawasak. Basically talagang all the health facilities are non-functional. Doon natin na sineset up itong PMAT or Philippine Emergency Medical Team. Sa buong mundo, mga 51 pa lang yung accredited. I'm hoping itong mga next 2 ma-accredit na by the end of this year. Lalong-lalo na ito kasi dapat mag-drill sila. Yung pala, tunay na response na ang napuntahan nila. So malaking bagay ito sa kanilang record para ma-accredit na rin ng World Health Organization. Now, speaking of hospitals, Secretary Ted, sa inyo pong monitoring at pagbisita na rin po sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, alin pong mga hospital ang talaga pong totally damaged or talagang malaki pong naging pinsala? Actually, dalawa lang ang non-functional.
all the others that are damaged are still partially functional. So yung dalawa, isang health center sa Jangas, yung isang private hospital sa Gendan. Other than that, we have about 17 hospitals in both regions, Davao region, and ano. At lahat naman ay functional. Yung iba nga, so far, nasa labas ito nga ang bibisitahin ko, yung Sarangani Provincial. Kasi nagpatulong ako kay Secretary Vince na ma-assess na yung intensity ng building. Kasi yung mga pasyente, gusto nila sa tent, ayaw nila pumasok sa loob. Opo. Kasi alam mo, Dayan, may mga aftershock pa ako, nakakaramdam pa ako ng mga malalakas na aftershock. Kaya yung mga ibang pasyente, takot bumalik sa loob at na-prefer nila mag-stay dun sa tent. So yun ang sasolve natin kasi mas safe sila sa loob kung sa kuryente, expose sila sa elements dito sa mga tent. So yun ang sitwasyon ng ating mga ospital. At nadadagdagan naman natin ang mga doktor from Davao, from Cotabato, even Northern Mindanao, tumutulong sa Zamboanga. So they're all helping to augment the workforce dito sa mga earthquake-affected areas. And I think that's also safer, no? Kasi nga po baka may mga aftershocks. But then again, Secretary, even if they are outside nung facility or nung structure, well-attended naman po at yung mga machines na kailangan naroon naman po para po yung kanilang mga medical attention na kailangan nila ay maibigay po sa kanila, Sec. Yes, itong temporary evacuation facility, talagang pinapractice ito sa earthquake drill. Ilalabas mo yung pasyente, dala mo yung mga ventilator, mga monitor, at yung mga kuryente para mayroong continuous power. So, in fact, yung sa Sarangani Provincial, yung ICU at saka yung nursery na bata, pati incubator nasa labas. So, yun ang mga gusto natin maipasok once ma-declare na yung building is safe to occupy. Alright, Secretary, do you happen to have latest po ng numbers or figures sa mga sugatan o injured dahil po dito sa Lindol? So we have a total of 1,700 na na-injure. And about 74 na ang death and 1,200 ang injured. Injured lang or naging ill. So 74 deaths na, Dayan. Well, Secretary, paano naman po kaya naman yung mga bayarin naman po sa ospital ng mga affected individuals? Ano po ang suporta or tulong po na maaari pong ibigay ng DOH po sa kanila? Ay, zero balance po lahat yan. So, libre ang servisyo ng mga doktor, libre ang gamot, libre ang mga laboratory tests. Wala po tayong sisingilin. Ang siguro tutulong din pa akin ang PhilHealth para ma-reimburse yung ating mga ospital para sagot ng mga na-injure sa earthquake. So, hindi po nila aalalahanin itong kanilang mga gastusin para po sa kanilang pagpapagaling, Sec. Yan po ay pasok sa zero balance. Utos ng Pangulo yan, yung zero balance billing sa ating mga DOH hospital. Mensahe niyo na lamang po sa ating pong mga kababayan dyan sa Mindanao po, Secretary Ted. Well, ang masasabi ko lang yan, kapapanood nyo sa social media yung mga video ng mga earthquake na nangyari dito sa Mindanao. At makikita nyo, napakalakas talaga. Pagsakan yung mga aparador, yung mga gamit sa bahay. So, importante talaga mag-drill, huwag mag-panic pag mayroong earthquake at gawin yung tama para tayo safe. Makinig sa ating mga otoridad, yung tinatawag na stop, cover, and hold at protektahan ng ulo pag tayo lalabas ng mga building o gusali. At pag-ingat tayo kasi ang Philippines talagang earthquake prone. So, hindi ito ang uling earthquake. Marami pa siguro. Sige, Dayan. Well, maraming salamat po sa update, DOH Secretary Ted Herbosa, at ingat rin po kayo dyan. Maraming salamat po, Sec. Ted.